Okay, good morning po sa inyo lahat. At yun po, purihin po ang Diyos sa umagang ito, mga kapatid, dahil sa kabila po ng mga nagdaang unos. Yun, sino nakaranas ng unos? Mukhang ang Belmont ay nasagasaan ng unos. Ano? So, sa realidad po talagang yan ay kasama na sa buhay po natin bilang namumuhay po dito sa mundo. Lalo't ang ating kalikasan ay mayroon tinatawag na climate change. Yon. Yung dating hindi binabaha ay binabaha na ngayon. Yung dating hindi tumutulo na bubong ay tumulo, kaya magpalitan ng bubong. So, ngayong umaga mga kapatid ay punta po tayo sa ating pag-aaralan ngayon at buksan po natin ating mga Biblia dito po sa 1 Peter chapter 1. Tayo po tumayo at basahin po natin yung ilang talata lang para po tayo ay magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. So dito po tayo, 1 Peter chapter 1 verse 1 hanggang sa mga susunod na talata. At samahan niyo po ako dito sa talatang ito, 1 Peter chapter 1 verse 1. Peter, an apostle of Jesus Christ, to strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace unto you and peace be multiplied. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. Verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Wherein are you, ye greatly rejoice, thou now for a season, if need be you are in heaviness, and through manifold temptation, that the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So, purihan po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito po kami ay nagpupulit ng papasalamat at humingi po ng iyong pangunat paggabay ngayong umaga. Nawa po ang banalong Espiritu po ang magturo po sa lingkod nyo at magpaunawa din po sa mga anak mo na narito at sa mga naka-join sa Google Meet. Alam po namin, O Diyos, na marami kami naranasan na trial, lalo na po yung mga nagdaang mga pangyayari sa aming buhay. Alam namin, O Diyos, na wala pong nangyayari dito sa mundo na aksidente. Ito'y pinangyayari mo, Lord, upang kami po ay palalahanan mo sa aming pananampalataya na nawa kami po ay nandun po na nakapokus po sa paglilingkod sa iyo, Lord. Salamat o Diyos sa umagang ito. Gabayan mo kami mula po umpisa hanggang matapos ang gawain ay kayo lamang maitaas sa aming mga buhay. Lahat po na ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ngayon po mga kapatid ay tayo po mga kupuna at unang-una po itong aklat po ng Peter. Ito po ay sinulat po ng ating kapatid na apostol na Pedro. At siguro na marami ho sa inyo na nakakilala kay Peter, no? At isa po siya sa mga 12 alagad na tinawag ng ating Panginoon. Kaya nga doon sa verse 1, makikita po natin na Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers and scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Pero yung ating pinaka-topic ngayon ay doon po sa verse 7. Ano po yung nakalagay sa verse 7? That the trial of your faith being much more precious than of gold. So, makikita po natin, so sa mga nagdaang araw, marami nagpanik, maraming natakot, marami hong talagang kung makita natin sa balita, lalo na po sa Talisay, no? Dito sa Batangas at sa Bicol. Yon, napuruhan po talaga, no? So, yung iba talagang was out ang bahay. Mapalad nga po tayo mga kapatid dahil minsan wala lang sa atin, kuryente, tubig, ano pang wala pa minsan sa atin, internet, minsan nagpapanik na tayo. Yon. Pero, ang pinaka-challenge po dito sa buhay natin ito, wala pong nangyayari na aksidente. Lahat po yan ay pinangyayari ng Diyos para magbigay po sa atin ng aral, lesson, na anytime, huwag tayong magpakampante sa ating buhay. Yon.
Huwag tayong, kita mo, yung mga taga-Talisay, ang pinaghahanda nila pagputok ng bulkan. Yun. Hindi lang pinaghahanda na pwedeng anytime kahit anong kalamidad pwedeng dumating. Ano ba mga kalamidad ang pwedeng dumating sa buhay ng tao, mga kapatid? Marami ho eh. No? Paglindol, ano pa, bagyo, ano pa, pagputok ng bulkan, ano pang mga kalamidad. Yon, taghirap, yan ang pinakamatinding kalamidad eh, yung taghirap. So, pero dito, ipinapakita po ng ating kapatid na Peter. Tingnan po natin, no? Na doon pa lang sa verse 2, makita natin, sabi doon, elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience, sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. So, nandun na po, no? Makita natin sa verse 2 na tayong mga anak ng Diyos ay biniyayaan po ng grasya. Yon. Unmerited favor na sa kabila ng maraming dapat piliin, ay isa tayo sa pinili. Kaya ano man ang mangyayari, mga nangyayari sa kapaligiran, hindi ho tayo dapat nagpapanik. Yon, wag ho nating gayahin ng mga sanlibutan dahil kapag may bagyo, may lindol, anong kalamidad, parang hindi na parang wala nang kinikilalang Diyos. Yon, sa halip na manalangin, sa halip na magpasalamat, sa halip na lumuhod at humingi ng paggabay ng Diyos, ay kung ano-ano nung ginagawa, nang papanik na sa buhay. So ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na tayo po bilang Kristiyano mananampalataya, una, sabi doon, mayroon tayong biyaya na ibinigay ng Diyos. Pangalawa, kapag mayroon tayong fruit of the Holy Spirit, magkakaroon tayo ng kampante sa buhay. Bakit to? Mayroon na tayong kapayapaan, peace. Kapayapaan. Hindi nagpapanik. Nawalan po ng tubig dito. Wala po ako dito. Nasa Kabanatuan po ako. From Tuesday to kahapon lang kami dumating ng gabi. So doon din, napakalakas ang ulan. So tagal ang fellowship namin. Kung saan kami pumupunta for fellowship lang kasi mayroon kaming in-encourage na kapatiran para marisolba yung mga dalahin sa buhay. So ganun po kami kapag mayroong mga kapatiran na dapat bigyan ng kalakasan, kahit malayo, pwedeng puntahan. Kasi nga po, tayo-tayo ay kailangan magpalakasan sa isa't isa. Kasi pag unbeliever, anong ipapalakas sa iyo? Kumbaga, baka bigyan ka lang ng mga negative thoughts. Ang nagbibigay po ng encouragement sa mga anak ng Diyos, kapwa mananampalataya din. Kaya mo yan, sister. Yon, mahal tayo ng Diyos. Kahit wala tayong tubig. Yon. Kaya sa sunod, anong gagawin? Mag-ipon. Yon, mag-ipon, magkakaroon ng drum. Yon. Para kahit anong mangyari. Hindi ko kailan kaya walang tubig. Bil ka nga ng 3 drum doon. So, anytime, palaging nangyayari yan. Yung brown out, nawawalan tayo ng tubig. Ngayon nga, kanina may tubig. Ngayon, wala na naman. So, siguro, kampante na naman tayo kagabi dahil may tubig. So, huwag magpakakampante. Dahil sabi nga, hindi natin alam ang araw ng bukas. Yon. Yung ilalabas ng bukas, yung mamaya nga, hindi natin alam. Dahil may darating na namang another na bagyo. At ito ang pinakamatindi. Napakatapang po ng bagyo. Bakit ito? Ang pangalan ay Leon. Kasi ang si Kristen, abay gustong bumalik at mag-date uli dito sa Pilipinas. Ito mahirap. Ginawang lugar ng kanilang pagtatagpo ni Kristen at Leon, yung Pilipinas. Ano mangyayari kaya sa Pilipinas pag nagtagpo yung dalawa? Ay yung isa pa lang. Marami na salanta, lalo na pag nagtagpo itong dalawang ito. So, yun, ipag-pray natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Dahil kahit ano man pray natin, kung kalooban talaga ng Diyos na magtagpo yung dalawang bagyo, wala ho tayong magagawa. So, anong lesson doon? Anong makikita natin doon sa nangyayari sa atin? Bagyo, lindol, mga girang yan. Ipinapaalala po sa atin mga kapatid na talagang malapit na pagdating ng Panginoon at yung mga anak ng Diyos ay dapat magpakatatag na, magpakasipag, magpakaligaya sa paglilingkod. Huwag na yung atras sulong. Nakapix dapat yung puso natin sa Diyos. Dahil kapag tayo ay parelax-relax at ang inuuna natin ay mga kamunduhan, ay baka makasama ka doon sa dilubyo. Yun.
sapagkat mawawala na yung pag-iingat ng Diyos sa mga taong ayaw talaga sumunod sa Panginoon. So yung kapayapaan, nasa atin na po. Kaya relax lang. Kung nangyayari man yan, may dahilan ang Diyos. Pinapaalalahanan tayo na huwag tayong magpaka-relax sa buhay na Kristiyano. Dapat tayo ay nakapokus, maglingkod. Kasi sabi nung isang napapag-usapan nga namin doon, ang mga Kristiyano ay pwedeng maging napakainit, pwedeng napakalabig, pwedeng katamtaman lang. Ano pa yung pwedeng maging ano? So, pag sobrang init, okay naman yun, basta tuloy-tuloy yung init. Pero minsan, super hot, kaya nagiging ano, pag na-overheat, pag na-overheat yan, di na-aandar. Kaya minsan may mga Kristiyano, napakainit nung una. Pero ngayon, hindi na umaandar. Maganda, talagang tuloy-tuloy. Kung pag naglilingkod tayo, hindi dapat tayo na overheat. Eh yun namang ano, yun nung minsan malamig, okay lang yung malamig. Yun huwag lang ma-frozen. Yun yung malamig ka nga, frozen, di na gumagalaw eh. So, importante yun, di ba? Sabi naman, di ka mainit, di ka malamig. Kaya anong gagawin? Iluluwa kita. Yun. Kasi pwedeng yung mainit, talagang maganda yon. Yung malamig, pwedeng uminit. Ang problema, na-overheat na. Naging frozen na. So, ito yung maganda sa verse 3, mga kapatid. Ano po yung sabi doon? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy, had begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. So ito po, promise ng Panginoon ito. Ito yung statement ni Apostle Peter, abundant mercy. Rami po, napakalawak po yung biyaya ng Diyos. Hindi lang po sa spiritual, pati sa material. Diba? Yung material, ano ba, may nakakain pa ba kayo, mga kapatid? Sabi nga ng Panginoon, di ba? Kung yung mga ibon nga sa himpapawid, di naman nagtatrabaho, pinapakain ko. Ay kayo pa, sabi na nga pa ating Panginoon. So yung biyaya ng Diyos, spiritual, material, isang package po yon. Kaya magtataka ka na sabi ng banal na kasulatan, wala pang nakita siya na yung tapat na lingkod ng Diyos ay nagutom. Kapag nagutom yan, baka hindi na yan faithful. So yung mga tapat na lingkod ng Diyos, hindi ginugutom niya ng Panginoon. God will provide talaga. Kaya kahit si Apostol Pablo, napakalawak yung journey niya, napakarami yung puntahan niyang lugar, pero hindi siya nagutom. Kaya wag lang natin ipagpapalit yung ministeryo sa mga makamundong bagay kasi matatapos din ang mundong ito, mga kapatid eh. Sa langit din naman tayo pupunta, tapos ayaw mo magpakasipag sa Panginoon, magpakasipag na tayo. Dahil minsan lang naman tayong mabuhay. Pag natapos na yung buhay mo dito, hindi naghihintay ka na lang ng eternal na buhay doon sa kalangitan. Ano pa? Sabi doon sa verse 4, to an inheritance incorruptible and undefiled and that fadeth not away, reserved in heaven for you. So ano man yung mga trials, ay wag mo nang masyadong damdamin. Dahil tayo po, sabi ni Apostol Pablo, mayroon na tayong inheritance. Mayroon na tayong mamanahin na hindi po nasisira. Yon. Saan po na doon? Doon po sa langit. Reserved from heaven. Reserved in heaven for you, sabi ni Apostol Pedro. Ay dito, di ba? Limitado yung ating mamanahin sa magulang eh. Baka wala na tayong mamanahin eh. Baka ni paso, wala tayong mamanahin. Pero sa langit, sabi doon, to an inheritance incorruptible and undefiled and that fadeth not away, hindi nasisira. Yung talino nyo, kahit pa mag-top 1 kayo, top 2, top 3, top 3, lahat ng alitap-tap nasa inyo. Pero pagdating ng panahon, dumating ang panahon, wala na po yan. Hindi naman sasabihin ng Diyos, pag wala kayong, pag hindi mataas ang grade nyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi po. Hindi po batayan yung talino, gwapo o itsura para mapunta ka sa langit. Kapag ikaw ay kasama sa pinili ng Ama before the foundation of the world,
mapupunta ka sa langit. Tingnan po natin, Ephesians chapter 1 verse 4. Tingnan natin ang Bible, mga kapatid. Para masundan mo. Ephesians chapter 1 verse 4. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo po dito? Yan, memory verse natin yan. Sabi doon, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should, ano yung should? That we should be holy and without blame before Him in love. So pagkasama ka na pinili ng Ama, 100% mapupunta po tayo sa eternal na kaharian ng Diyos. Yon, kasama ba kayo, kapatid, sa pinili ng Ama? Amen. Yon. Pagkasama kayo, sure yun. Paano mo nalaman kasama ka? Yon, pag nagkakaroon ka ng desire na gawin yung mga spiritual na bagay, katulad ng pagbabasa ng Bible. Yon, spiritual na bagay yan, mga kapatid. Yung pagdalo, spiritual na bagay yan. Ano pa? Pananalangin. Kapag yan ay ginagawa mo, yan ay tanda na kasama ka sa pinili ng Ama before the foundation of the world. Yon. Tingnan natin, 2 Timothy 1:9. Ano po yung sabi ng ating kapatid na apostol na Pablo po dito? Sabi sa verse 9, who had saved us and called us with unholy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace which was given us in Christ Jesus before the world began. Yon. Kailan tayo pinili ng Ama, mga kapatid? Before the world began. Hindi pa tayo tao. Hindi pa mag-asawa. Wala pang tao sa mundong ito. Hindi pang nagagawa ang mundong ito. Mayroon na po siyang pinili. Yon. At tanda ng pinili, nagmamahal ka sa Diyos, nagmamahal ka sa Kanyang salita, nananalangin ka. At kapag nalaman mo may gawain, excited ka. Yon, ganun ho ang mga sign na ikaw ay pinili at born again na. Na excited ka sa ministeryo ng Panginoon. So, ano po sabi ni Peter? Tuloy po tayo doon sa ating pinapag-aralan. Sabi po ni Peter sa verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Ito po yung pinakamaganda po dito, na tayo po ay iniingatan ng Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Yon. Who are kept by the power of God. Yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya kasabi ng Panginoon sa Matthew chapter 28, tingnan po natin, mga kapatid. Yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo po doon sa kanyang huling habilin sa kanyang mga alagad. Yung alagad niya dito, 11 na lang kasi nagpatiwakal na po dito si Judas. Pero makita po natin, ano po yung sabi ng ating Panginoon po dito sa huling bahagi ng kanyang habilin. Simulan muna natin sa 18. Sabi ng ating Panginoon, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Ito yung pinakamaganda dito, yung verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the ends of the world. Amen. So may promise ang ating Panginoong Jesucristo. Ano yung promise? Makakasama natin siya hanggang sa wakas ng sanlibutan. Hindi talagang gagabayan ka. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 18. Tingnan po natin, mga kapatid. Yun, tsaga-tsaga tayo. Pag binanggit ko ang Bible, buklat din po kayo. At kung nasa cellphone, tingnan nyo para kayo din nakakabasa. Yun, huwag lang nyo akong titigan, baka matunaw po ako. 18, Matthew 18:20. Ano po yung sabi sa Matthew 18:20? So sabay-sabay lang po tayo. Tahimik lang pagbabasa nyo, ako lang po ang malakas. Sabi doon sa 8:20, for where two or three are gathered together in my name. Anong sabi sa dulo? There I am, I in the midst of them. Yon, nasa kalagitnaan ang Diyos. At ito po ang maganda, mga kapatid. Kapag ang mga Kristiyano, di ba, lahat naman tayo, wala namang hindi nagkakasala. Sinong hindi na nagkakasala dito, kapatid? Yung talagang parang hindi na nagkakamali. Wala ho. Lahat ho tayo nagkakasala.
Araw-araw. Mag-isip ka nga ng hindi maganda sa kapwa mo, kasalanan na yon. Tumingkik sa kapwa, nag-isip ka ng hindi maganda, naku, may siguro sila na nga. Yon. So, ang dami nating kasalanan. Yon. Sana, bakit kaya ganun ang pamunuan ng Belmont? Walang tubig, walang kuryente, walang... Yon. Ano ba yan si Bongbong Marcos na yan? Ang laki ng budget sa... So, dami nating sinisisi. Yon. Dami nating mga negative na iniisip. Ano ba yan si Pastor? So, ano sabi doon, mga kapatid? Tingnan natin sa sinasabi ng Panginoon na lahat tayo nakakasala. Ang tanong, yung pagkakasala ba natin ay magiging dahilan para hindi tayo mapunta sa langit? Ito ang sabi ng ating Panginoon, no? Sa John 10:27 hanggang 28. O hanggang 30 na po, hanggang 29. Sabi ng ating, simula natin sa 26. But you believe not because you are not of my sheep. Yun, mayroong talagang pinaprangka na ating Panginoon, yung mga kausap niya during the time. Sabi ng Panginoon, hindi kayo sumasampalataya sapagkat hindi kayo sa aking tupa. Tapos sa sunod, as I said unto you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yun, ito yung maganda, mga kapatid. Sabi doon, my sheep hear my voice. Yung tupa ng Panginoon, nakikinig ng salita ng Diyos, ng salita ng Panginoon. At nakikilala daw ng Panginoon ang kanyang tupa. At sumusunod. Kaya dapat kayo ay nakikinig at sumusunod. Hindi lang yung pakinig, puro pakinig, pero ayaw sumunod. Pag sinabi ng Bible na magbasa, magbasa. Nagbabasa ba kayo, mga kapatid? Amen. Yung totoo ba yung amen na yan, mga kapatid? Amen. Ang sabi sa Bible, huwag kaligtaang basahin, aklat, ayaon, dili-dili mo ito araw at gabi. Kailan daw? Araw at gabi. Hindi lang araw. Araw at gabi. Nagsisilpon araw at gabi? Nagsisilpon araw at gabi? Ba't ayaw sumagot? Nagpe-Facebook araw at gabi? Tingin, dito. Oh. Nagme-messenger araw at gabi? Ay sabi ang Panginoon na nang nagsabi, magbasa araw at gabi. Anong mas mahaba? Ang pagbabasa ng Bible o nakababad sa Facebook? Aminin. Aminin. Yon, so kayo nang nakakaalam. At siyempre, yung mga ginagawa natin, hindi ho maitatago sa Diyos yan. Dahil ang Diyos po natin ay omniscient God. All-knowing po siya. Maglihim ka sa kapwa mo, sa tatay mo, sa anak mo, sa asawa mo, hindi ka makakalihim sa Diyos. Bakit to? Hebrew chapter 4 verse 13. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Apostol na Pablo sa mga mananampalataya sa Hebrew? Tingnan po natin, mga kapatid. Hebrew chapter 4 verse 13. Neither is there any creature that is not manifest in His sight, but all things, lahat daw, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. Lahat po, walang pwedeng maglihim sa Diyos. Yun, minsan pag basa ka ba ng Bible, opo, pastor, pero hindi naman. Nakailang chapter ka na? Nakasampu na, pastor, pero Genesis 1:1 pa lang binabasa mo. So dapat, hindi ho tayo natatakot sa tao, sa Diyos ho tayo matakot. Yun, di ba sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yun. Siya yung dapat kinatatakutan natin, ang Diyos. Sabi nga, huwag kang matakot. Tingnan natin yung sabi ng ating Panginoon. I-check mo nga yung para mag-join yung munting lupa. Kaya isang nadal lang po, ha. Ay, hindi pala. Okay. Hindi pala. Gano'n lang sila. Hindi raw maka-join sila. Ay, nawala. Ito nangyari doon. Nawala na tuloy. Gusto mag-join siya. Dali lang po. Nawala tuloy.
Meet, pakiayos nga ito. Nawala yung messenger. Yung Google Meet. Wala. O yung signal, yung problema. Inalis mo ba? Ha? Inalis mo? Ano mo ikinos? Ano mo? Ayan. Okay, so nawala po. Sorry po ha. Medyo nawala yung signal. Butit, nandyan kayo. Okay po, so yun po. Sorry po na wala. Bigla na ano yung signal. Okay po, so yun po, no? Tanda po natin, na ang Diyos po natin ay hindi po natin pwedeng pagtaguan. Hindi natin pwedeng paglihiman. Ang Diyos po natin ay palaging nalalaman yung lahat ng bagay po sa buhay natin. Kaya, importante, huwag po tayong maglilihim sa Diyos. Dahil hindi naman talaga makakalihim. Kahit sa ating kapwa-tao, kahit sa pastor o kahit sa ating asawa, sa magulang, huwag tayong maglilihim. Dahil kapag naglihim po tayo o nagsinungaling, kasalanan po yan. So, ano po, ang sabi po doon sa John na ating sinasabi dito, tingnan natin yung John chapter 10, tuloy po natin. Sabi doon sa 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So, 100% sure na po ang ating eternal na kaligtasan. Wala na hong agaw-bawi ang Diyos. Basta't sa Kanya ka talaga. Kaya lang, wag na natin abusuhin yon. Na porke ligtas ka eternally, gagawa ka ng kamalian, kasalanan, hindi ka na magiging faithful sa Panginoon, dapat lalo tayong maging inspired, lalo tayong maging maligaya sa paglilingkod, dahil alam natin na yung eternal salvation, wala na tayong ginawa doon. Eternal salvation, gawa ng Ama. Yung pagtubos, gawa ng Anak. Ang pagiging born again, gawa ng Banal na Espiritu. Ano bang ginawa natin? Wala na. Ang gagawin na lang natin ay sumunod sa mga utos ng ating Panginoong Hesukristo. So ano po? Tingnan natin, 1 Peter, ano pa po yung sabi ng ating kapatid na apostol na Peter dito sa bahaging ito, mga kapatid. 1 Peter chapter 1 verse 6. Sabi doon, wherein you greatly rejoice thou now for a season, if need be, you are in heaviness through manifold temptation. Yon. Galam mo mga kapatid, through manifold temptation, ang dami palang mangyayaring trial sa mga Kristiyano. Wala ba kayong nararasang trials, mga kapatid? Ang dami. So ito po yun, manifold temptations na nangyayari sa Kristiyano. Marami talagang pagsubok, testing, at nangyari nga yan sa buhay po ni Abraham. Diba? Sa chapter 2, yan, magbukas po tayo ng Bible, mga kapatid. Sabi doon sa Genesis chapter 22, verse 1. Tingnan natin yung mga pangyayari doon lang, mga kapatid. Maging example tayo. Mga example sa atin. Sabi doon, and it came to pass after these things that God tempted Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. Ito yung pinakamatinding temptation o testing o trial na dumating kay Abraham. And he said, take now thy son, thy only son, Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him therefore a burnt offering upon one of the mountain which I will tell thee of. Yun. Pinakamahirap ito sa buhay ni Abraham. Na yung pinagpipray niya, yung ipinapromise ng Panginoon na anak ibinigay sa kanya, pero ito ngayon, hinihingi sa kanya ng Diyos na ihandog yung kanyang kaisa-isang anak. In verse 3, ito yung maganda. Kasi ito, yung panahon,
na hinihingi ng Diyos yung kanyang kaisa siyang anak. At ano ang nangyari? Verse 3, ito yung attitude ni Abraham. Hiningi ng Diyos yung kanyang kaisa siyang anak. Ano yung attitude? And Abraham rose up early in the morning. Yon. Para sumamba. And saddled his ass. Ini-prepare niya yung kanyang gagamitin sa worship. And took two of his young men with him. And Isaac his son. And clave the wood for the burnt offering. And rose up and went unto the place of which God had told him. Verse 4, then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. So ilang araw naglakbay si Abraham, kapatid. At yung anak niya, at yung kanyang mga kasama. 3 araw para makapagsamba lang sa Diyos. Alam mo, 3 araw. Ilan oras ho tayo maglakad mula dito hanggang sa inyo para makapagsamba dito, kapatid. Sila 3 araw at nagising ng maaga. Tapos sa verse 4, ito yung sinasabing lugar na pagdadalhan. Ano yung sabi doon? And went unto the place of which God had told him. May instruction ang Diyos, mga kapatid. At doon talaga nakapokus si Abraham. Kung ano yung instruction ng Diyos, doon siya sumusunod. Hindi siya nagko-complain. Wala siyang murmuring. Ay, pastor, di mo na ako dadalo? Mainit. Pastor, di mo na ako dadalo? Malamig. Ano bang gusto mong klima? Frozen? Nagpo-frozen ang klima? Pastor, di mo na ako dumadalo? Naglilindol. Pastor, di mo na ako dadalo? May kalamidad sa bahay. Taghirap. Grabing kalamidad yan. Lahat ire-reason, no? Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, wala dapat tayong reklamo. Wala tayong dapat dahilan. Dahil lahat ng blessing, pagkagising pa lang sa umaga, nakakagising ka. Di ba? Ganda nga ng mga mukha nyo, mga kapatid, no? Gwapo at maganda. Bakit to? Nakatulog kayo ng maganda eh. Eh, paano kung hindi kayo biyayaan ng tulog? Sabihin ng Diyos, mula ngayon hanggang December, di ka makakatulog. Ano kaya mangyayari sa'yo? Yon. Baka ang mangyayari sa'yo, pastor, gano'n na. Para ka ng sumbi. Yon. Mawawala ka na rin sa makawawala na yung tamang pag-iisip mo. Kasi yan ang resulta ng walang tulog minsan eh. Nawawala na yung tamang kaisipan. So kaya huwag kayong magpupuyat, huwag kayong magpapakulang sa tulog. Pag inantok, tulog talaga. Huwag lalabanan ang antok. Pag alam mong inaantok ka, pwedeng magpa-excuse ka. Excuse me po. Parang gayahin mo si Mike Enriquez. Excuse me po. Di ba? Umuubo si Mike Enriquez. Nagpapa-excuse. Bakit? Gano'n mo, pipigilan din yung ubo? Gano'n din tayo. Kapag inantok tayo, ginutom, ano man ang nararamdaman mo ng pangailangang physical, huwag mong lalabanan. Kailangan, kung nagutom ka, kakain ka. Eh, wala pang alas 12, pastor. Hindi mo na ako kakain. Kasi tradisyon yan eh. Lalo na pag ngayong darating na December. Yun, lalo na yung mga laking probinsya. Nako, ang tawag doon, pag 24, anong tawag doon, Sister Tess? Noche Buena ba yun? Noche Buena. Eh, pag 31, anong tawag? Buenos Dias. Noche Buena. So, may mga, alam mo, yung sa probinsya kami dati, hindi talaga pinapakain kami hanggat di dumating ang alas 12. Yun, malagkit, suman. Sabi ko, gutom ko na. Ginagawa namin ng magkapatid. Dukot ng dukot. Ang hirap. Bawal. So, hindi na kayo nauso, no? Hindi na uuso. Yun, ninintay na lang yung alas 12 kasi may mga ano. Pero sa ating mga Kristiyano, bakit mo intayin yung mga ganong mga sistema kung gutom ka na? Yun, wala na tayong dapat, hindi na tayo dapat nagpapagapos doon sa mga tradisyon. Tingnan nga natin, mga kapatid. Colossians chapter 2 verse 8. Baka sa December magpagapos pa kayo sa mga tradisyon. Anong sabi sa Colossians chapter 2 verse 8? Sabi ni Apostol Pablo, beware lest any man spoil you through philosophy. So dito sa mundo, daming pilosopo. Wala bang pilosopo kayong classmate? May mga pilosopo kayong classmate?
Di ba? Ang dami. Ano pa? Vain deceit after the tradition of men. Yon. After the rudiments of the word and not after Christ. Yon. Kaya maraming mga tradisyon sa mundong ito na kapag pinag-aralan natin, minsan, kaya inuunti-unti lang natin. Nasabi nga ng Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Kasi mahirap mabigla eh. Yung mga pagan practices, di ba? Dami niyan. Na kapag pinag-aralan natin, talagang unti-unti lang. Kumbaga sa bata, hindi natin pwedeng biglain na talagang ituro lahat todo-todo kasi baka mabigla nga. Pero, yung sabi nga ng Panginoon, na kung ito ay totoo, totoo lang nga ito. Sabi nga, you will know the truth and the truth will set you free. Kaya nga si Apostol Pablo, sabi kay Timoteo, preach the word of God in season or out of season, correct, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. At sa pagtuturo mga kapatid, hindi nawawala minsan ang natitisod. Yon. Natitisod pa ba kayo mga kapatid? Sino ang natitisod physically? Yung bata o yung matanda? Yung malimit matisod? Yung matanda, katulad niya ano mga pangalan yan? Yan. Pero, kita mo, hindi na natitisod. Tapos yung mga malalaki natitisod. Nasanay na yan eh. Nasasanay na kalalakad. Kaya nga yung mga bata, di ba, hayaan mong matumbayan. Hayaan mong para ma-practice. Tagal na natin, Kristiyano, mga kapatid. Natatisod pa ba kayo, mga kapatid, sa preaching ko? Kahit pa naman kayo tamahan eh. Ang totoo nun, wala akong pinapatamaan. Tumama lang sa'yo dahil ginagawa mo. At magpasalamat ka kung tinamaan ka. Ang mahirap nan, umilag sa'yo. Papunta kay Nanay Felicidad, pumunta kay Brother JR. Yun ang mahirap. Ang maganda, kapag tinamaan tayo, talaga sabihin mo, salamat Lord, napakabuti mo. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na tayo disiplinahin, ayusin, at maging maayos yung ating buhay espiritual. Para hindi gusto ng Diyos na i-down tayo. Gusto ng Diyos, i-disiplina tayo sa buhay espiritual. Kaya makita natin, tingnan po natin, sabi dito sa 1 Peter, bago tayo magtapos, malapit tayo, kapatid. 1 Peter chapter 1. Sabi po ni Apostol Peter, ito po, that the trial of your faith, so may trial of your faith, katulad nangyari kay Abraham, being much more precious than of gold. Ito yung pinaka-topic natin. That perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory of the appearing of Jesus Christ. So di ba, napakaganda naman mga kapatid na pagdating ng Panginoon, namumuhay ka sa kabanalan. Kaysa naman datang ka ng Panginoon, namumuhay ka sa kabunduhan. So lahat po tayo, lahat po ng baptize. O taas po ng kamay, lahat ng baptize. So dapat namumuhay tayo ng may kabanalan. Kaya nga nagpabaptize ka eh. Bakit? Gusto mo nang sumunod sa Diyos. Gusto mo nang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Nung nabaptize ka, tuwang-tuwa ka, Amen! Hallelujah! Praise the Lord! So dapat mamuhay tayo, sumunod ka sa kalooban ng Diyos nang walang reservation sa puso mo. Pag ito yung utos, utos talaga ito ng Diyos. Hindi dapat ito nahahaluan ng ibang bagay. Dapat pure. Kaya nga, kung babasahin natin yung awit, tingnan natin, bukas kayo ng awit, Bible na batid. Psalms 112, verse 7. Ano ang sabi doon? Sabi doon sa verse 7, He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed. Ano daw yung puso? His heart is fixed. Trusting in the Lord. Itong napakagandang verse. Yon. Memory verse natin ito mga kapatid, di ba? Nasa ulo na ba nyo mga kapatid? Memory verse ba natin ito, pastor? May verse natin ito. Hindi lang nyo natandaan. I-review nyo yung preaching ko, may verse natin ito. Napakagandang verse to eh. He shall not be afraid of evil tidings. His heart, ano daw yung puso? Is fixed, trusting in the Lord. Nakapikso sa Panginoon na nagtitiwala.
Sa Diyos ho tayo dapat nagtitiwala, mga kapatid. At importante yung puso natin nakapokus ho sa paglilingkod sa Panginoon. Ano pa ho? Sabi doon, verse 8, whom having not seen, you love, in whom thou now you see him not. Believing, you rejoice with joy, unspeakable, and full of glory. Yun, napakaganda, no? Yung joy na you rejoice daw. Ano ba yung ginamit na rejoice dito? Siyempre, ang mananampalataya, ang born again lang, ang may joy of salvation. Pag unbeliever, wala hong joy yan. Natutuwa lang yan pag may pera. Pag wala na, nakasimangot na. Pero tayo, mawalan man tayo, nandun yung kagalakan natin, hindi dahil sa mga bagay dito sa mundo. Bakit ito tayo nagagalak? Dahil, ang pag-asa natin, hindi dito sa lupa. Ang pag-asa natin, doon sa eternal heaven. Kasi kung dito lang tayo asa, ay paano kung gunawin ng Panginoon dito, ba? E di tapos na tayo lahat. Ang maganda nun, sabi ni Apostol Pablo sa Titus, tingnan po natin, chapter 2, verse 13. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo kay Tito? Yan, Tito, chapter 2, verse 13. Sabi doon, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. So yun lang ang talagang pinaka-aasam natin. Ano yon? The glorious appearing of the great God and our Savior. Pag walang darating ang Panginoon, napakahirap po ang ating mangyayari sa buhay natin. Ang maganda nun, pagbabalik niya, ano ang mangyayari? Ito po yun sa 1 Corinthians chapter 15, verse 52. Tingnan po natin. Chapter 15, verse 52. Sabi ni Apostol Pablo po dito sa chapter 15, verse 52, in a moment, and a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Yun, babaguhin. Kaya kahit senior citizen ka na, sinong senior citizen dito, mga batid? Taas ang kamay. Sinong malapit ang mag-senior citizen? Ayun, ako 2 years na lang eh. Yun, 2 years. Sino mga 50 pataas? Sinong edad ang 50 pataas? 50 pababa. 50 pababa. 40 pataas. Sinong may edad na 40 pataas? Ayun, bata pa pala si Brother Ariel ah. Parang young people pa, brad ah. Brother JR, 30 pataas ka? 40 pababa. Matindi ah, mga bata pa. So, mga ito talagang mga bata pa. So, kaunti na lang para tayong mga adult dito. Mabibilang sa daliri. O yung mga naka-Google Meet. So, si Nanay Nita, senior citizen na talaga yan. So, dito, mga kapatid, makita natin na yung katawang lupa natin, pagdating ng Panginoon, babaguhin po yan ng Diyos. Hindi na yan yung katawan na aakyat sa langit. Anong sabi doon sa 53? For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Sundan lang talaga magkakaroon ng totoong victory. Saan? Kapag nabago na yung katawang lupa natin, no? Dati yung nung 16 years old, wala kang guhit dito. Pero tumingin ka sa salamin, ilan na ang guhit mo? Para hindi magkaguhit, palagi kang smile. Yon. Huwag magsisimangot dahil kasisimangot mo, talagang gumuguhit po yan. Pero habang nakatawa ka, yung mga guhit na yan, mawawala yan. O kita mo, may guhit ba ako, mga batid? Mayroon naman, pero kaunti pa. Ang sikreto lang talaga, makisalamuha ka sa mananampalataya, maki-enjoy ka, yon. Huwag kang makisalamuha sa masama, huwag kang makisalamuha sa unbeliever, huwag kang makiayon sa unbeliever dahil hindi magbibigay sa iyo ng saya yan. Pagdating ng panahon, stress ang ihatid sa iyo yan. Pag-stress ang tao, di ba katulog? Ano pa ang resulta ng stress? Di ba kakain? Pag hindi ka nakatulog, ano mangyayari? Insomnia.
Pag hindi ka nakakain, anong sakit, Brad? Ulcer. Yun. At pag nakikita mo yung kagalit mo, anong nangyari sa'yo, Brad? High blood. So, ang daming karamdaman. No? So, kailangan, relax lang. Kaya kapag may kaaway kayo, may kagalit, may kasamaan ng loob, ang sabi ng Bible, anong sabi ng Bible? Huwag kang maghiganti sapagkat sinabi ng Diyos, ako ang gaganti para sa iyo. At sabi nga ng Bible, Matthew 5:23. Tingnan nga natin yung Bible natin. Para ito para sa lahat natin. Baka meron pa kayo, baka may nakatinim pa sa ating puso na sama ng loob. Sabi doon, Matthew 5:23, therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother how ought against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First, be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. Yun. Kaya kapag may sama ng loob ka sa kanino man, yun, mag-reconcile ka kagad. Kasi kahit narito ka, mga kapatid, narito kayo, pag mayroon kayong sama ng loob sa isang kapatid o sa kanino man, maaring nandito, kala mo lang nag-worship ka, pero hindi tatanggapin ng Diyos yung worship mo. Kasi yun ang command ng Panginoon eh. Be reconcile. I-reconcile muna natin. So ano pa? Sabi ng 1 Corinthians. So dito na po tayo magtatapos sa mga supporting verse ng mga kapatid. 1 Corinthians chapter 4. Ito yung final natin, mga kapatid. Chapter 4, verse 6. Simulan natin sa 15 hanggang 18. Sabi doon, for this way we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven without shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead and Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them, and the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with His words. So ito uli ang nabibigay kaaliwan sa atin, na kapag dumating ang Panginoon, sasalubungin natin siya sa lapaap, at mapapasa Panginoon daw tayo magpasawalang hanggan. Wala nang balikan po yon. Kapag nandun na tayo sa piling ng Diyos, wala nang balikan. Wala na ho yung 1,000 reign of Christ. Tayo po ay nasa 1,000 reign of Christ. Ibig sabihin, long period of time po yon. Mula nang bumaba ang ating Panginoon dito sa lupa, doon nagsimula na po yung paghahari ng ating Panginoon. Kaya siya po yung hari ng mga hari, di ba? Sabi nga ng mga Hudyo eh. So yung punto dito, mga kapatid, ating pinapag-aralan, balikan lang po natin yung pinaka-teksto natin ngayon at dito tayo magtatapos sa 1 Peter chapter 1, verse 7. Ano po yung sabi dito ni Apostol Juan? Sabi niya sa verse 7, sabi doon, that the trial of your faith being much more precious than of gold. So, kung may mga nangyayari man sa ating mga trials, mga testing, more than pa yan than pa sa ginto. Yung ginto nga, bago maging ginto yan mga kapatid, sinasala po yan. Pinapadaan pa sa apoy para lumitaw yung pagiging ginto. Tayo din mga kapatid. Ano yung mga dalahin natin, problema, mga pangailangan sa buhay, ay sabi ng Panginoon, hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Kayang-kaya po natin yan. Kasi siya po yung ating kakampi. Sabi nga ni Apostol Pablo, kung ang Diyos ay nasa atin, sino pa ang lalaban sa atin? Kung ang kakampi natin ng Diyos, talagang protektado tayo. Kita mo, si David, ang kalaban niya si Goliath. Sa literal, wala naman talagang laban si Goliath. Pero bakit malakas ang loob niyang labanan si Goliath? Sa palagay niyo, kapatid? Si David, hindi siya na-train na sa soldier. At binibigyan pa nga siya ni Saul ng kalasag at saka espada. Hindi niya tinanggap. Ano ang dalang sandata ni David, mga kapatid? Tirador. Ilalaban mo sa higante at tapos may kalasag, tapos may espada. Eh di pag tirador, sasanggain lang yon. Pero alam kasi ni David, kakampi niya ang Diyos. Si Gideon, di ba? Sabi ng ang kanyang mga sundalo ay 32,000. Ang kalaban, 120.
Pero ang lumaban sa 120, ilang tao lang mga kapatid? 300 lang. At natalo po yun. Hindi dahil sa 300, natalo. Kung sa literal, walang kalaban-laban yon. Pero ang Diyos po, kakampi nila. Yun. Ibig sabihin mga kapatid, pagkakampi natin ang Diyos, sigurado ang laban natin magtatagumpay. Yun. Wala ho talagang panaba ang kalaban. Kasi alam mo, 120 from 300. Sinala ng Panginoon, mula 32,000, sabi ng Panginoon, yung sumunod. Yun lang ang daming pagsubok na ginawa doon. So ito yun, trial sa atin. Until na dumating ang Panginoon, may trial. Tingnan mo, yung bagyo na Christine, ayaw umalis sa Pilipinas. Nandun pa sa West Philippine Sea. At iniintay po si Leon. So hindi natin alam mga susunod. Ang importante, huwag nating walain yung prayer natin, yung pananampalataya, yung ating focus sa paglilingkod. At anuman ang mangyari na sitwasyon, protektado tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan. So tayo po tumayo, kapatid, at tayo po manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa mga salita mo na nagbigay po sa amin ng challenge para lalo kaming magpatuloy sa paglilingkod. Sa kabila po ng mga trials, mga testing na nangyayari sa aming mga buhay. Salamat o God, at sa natitira po naming oras, kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, Brother French.